almost heaven. West Virginia and Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains. Morning, so ngayon bali manguha ako ng mga gulay guys para dadalhin ko doon sa aking workplace doon sa Lapu-Lapu City kasi marami dito si mamang ang guys, mga alagbate, parang hindi yata sila naggulay. Unsa isa sudan niyo makawa na man niyo gipang gulay ang alagbate. Unsa ipagsudan niyo ma? Nakita ko yung mga alugbati guys, sobrang dami. Sobrang dami ng sanga-sanga. So kaya ngayon, kukunin ko yung alugbati. Tapos malunggay. Ang malunggay, marami sana doon sa tuktok ng bundok. So, parang nakakapagod umakyat doon guys. Pero titignan natin mamaya. Ito yung ito yung mga alugbati ni mama. Ito nyo naman, ang daming sanga-sanga ng alugbati guys. Mahaba na yung iba. Lagay natin diyan. Yan. Tignan nyo yung alugbati. Ba? Ang tataas na. Ang haba na pa. Oh, ito. Alam nyo, doon sa aking pinagtrabahuan may andon market, tapos yung mga alugbati doon sobrang mahal, grabe. 5 piraso 5 piso yung ganito. So pag dito sa amin, pag may mga tanim ka lang ng ganito, kaya makarami ka talaga ng mga alugbati. Yan. Tapos meron ng andito guys, nagtanim na ako ng sayote. So, ugsuki yan ama, ugsuki gani ito. Yan, tignan nyo, sobrang haba. Minut lagi yan yun ang alugbati mo. Maganda pala yung alugbati guys na ipagapang mo pataas, kasi yung kanyang mga sanga-sanga ganito lang siya guys. Parang nakabitay lang siya, hindi siya nakagapang sa lupa. So pwede na to siyang hindi hugasan kasi nakabitay lang siya ng ganun. So dito sa amin hindi naman hindi man alikabok dito kasi wala namang mga masyadong malayo kami sa kalsada, so kaya walang masyadong alikabok. Tingnan nyo, lapyo kay guys. Lapyo means sariwa yata. Sobrang haba nito. Bale, sinubukan dun sa boarding house ko, sinubukan ko magtanim ng alugbate. Yung ginamit ko na lupa ay yung pinong-pino na kape. Pero yun nga, hindi siya nabuhay kasi dapat pala bale, sahugan mo siya ng lupa din na like sa ganito sa amin ba, wala siyang halong fertilizer yung kape, kasi hindi pala mabuhay yung pipino kapag yung alugbati kapag puro lang kape. Namatay yung alugbati ko guys dun sa boarding house. So yan, sobrang habo.
Doon lang ako nagkuha mo eh. Ubusin ko na lang tong kunin guys. Ayun pala guys no. Nagkasalita ako minsan ng Bisaya. Nagkasalita din ako ng Tagalog. Kung hindi kayo nakaintindi ng Bisaya sa YouTube guys, meron diyang dalawang C. Pindutin nyo yan dyan kasi yan po yung automatic translator. Sa isang puno, marami akong nakuha mga alugbati. Ganito talaga sa probinsya guys, no? Makatanim ka ng andito mga gulay. Ito yung nakuha kong alugbate sa isang puno. Tapos lilipat pa tayo dun sa kabila kasi meron pa dong dalawang punong nakita ko. Then mamaya magtingin-tingin ako ng okra. Dito. Larini walang ka. Linaw? Palaw man na nila? Nagligo ko to. Ha? Tawag ka. Ipalaw man na nila? O wala? Agyarihan na nila? Mura na, awan ay bas ba daw. Limpir kaya simba. Basta mga ligo. Tumus na daw ng pay. Ito lagi ano? Sa payag, dahil kayo kung dito kumpay sa payag. Ba? Mga kabel top dito. Ano to? So ayan. Ito yung ano. Ito yung pangalawang puno ng alugbati. Bali ito siya. Ito yung pinakaunang tinanim yata ni mama na alugbati. Sobrang haba na din ng kanyang ano, yung puno, yung mga sanga-sanga niya. Kaya dapat na siyang kunin. Masarap itong alugbati guys kapag magluto ka ng munggo. Tapos ito yung isahog mo, alugbati. Then lagyan ng sangig. Ewan ko kung ano bang Tagalog sa sangig. Mamaya guys, ipakita ko sa inyo yung, ano yung itsura ng sangig. Din eh karbe na. Ha? Din eh. Dalagit. Dota ito na. Oh, ayan yun, sobrang haba, di ba? Sumiya eh. Sige guys. Maganda din siya, putulin mo ito guys, itong mga alugbati kasi para marami, para dumami din yung kanya mga sanga-sanga ba. Katulad sa malunggay, kapag putulin mo yung malunggay, dumami din yung sanga-sanga. So ito yung nakuha ko sa isang puno ay sa pangalawang puno ng alugbati. So, ito parang sobrang dami na to guys. Siguro tama na to siya. Kasi madami-dami na din yung alugbati yung aking nakuha. Ito yun yun. Diba? May pangatlong puno pa doon. So hindi pa siya gaano talaga kadami yung mga sanga-sanga. Kasi hindi pa siya naputulan yata ng mga sanga. So ilagay ko muna dito. Dot, ikuha sa dot, be. Ibutan da dot. Ikuan. Dot. Uy. Bunga dito pa. Ibutan lang dito. Ano lang dito kay ako lang tanong. Tapos kuha siguro ako ng malunggay. Oo. Ito.
Pakita ko po muna sa inyo ng sangig. Magdala din ako ng sangig. Ito yung sangig guys. Sa amin. Sangig yung tawag dito. Pampabango. Kapag mag-utan lawoy, magsahog ka lang ng ganito. Pampabango na to sa yung utan lawoy. Ito. Maghahanap tayo ng udlot. Ito yung sangig. Meron pa naman dun. Ito yung andito. Madaming sangig. Ito, sangig. Yan, yan, yan. Ito, mga sangig yan. Kita nyo. Tapos meron pa dyan, ito yung anya, yung buto. Sobrang bango nito. Masarap ito sa isahog sa litson. So, ito yung kunin natin kasi meron siyang yung hindi pa siya gaano kaanda. Hindi pa siya gulang. Wala pa siya mga bulaklak. Kasi doon sa kabila marami na mga bulaklak doon. So kapag tag-init na naman, balaglag yung kanyang mga buto-buto. Tapos kapag umulan, tutubo bigla. Gamitin ko na lang siguro. Ito. Kasi magdala lang ako ng mga gulay guys. Para hindi nila ako bibili doon kasi sobrang mahal talaga ng gulay doon guys. 100 pesos mo guys. Konti lang yung mabili mong gulay. So kaya sinabihan ko talaga si mama na magtanim siya ng mga lugbati, yung mga gulay guys ba, okra. Parang okra siguro sa na kay okra sa ref ma? May okra naman siya sa ref guys. So dadalhin ko na yung okra. Ay guwing kanding nga kaon gina akong Madrid Agua diha. Ay kuning Madrid Agua di pa? Imo sa ipakaos kanding. Meron pa namang andon okra na maliliit pa, pero kunin ko yun para dalhin ko na din yun sa boarding house ko kasi mamayang tanghali babalik na ako guys. So kaya nanguha ako na maraming gulay kasi hindi na ako bibili ng gulay dun sa Lapu-Lapu. So ang mahal ng mga gulay dun, yung presyo, dollar yung presyo. Ang bunga ito, sobrang liit pa, pero kunin ko na lang to kasi wala nang iba. May mga itinanim na si mama dito, sili, tapos may kalabasa din. Sabihan ko si mama na magtanim siya na maraming andito alugbati. Maganda dito sa alugbati ba kasi yung kulungan ng baboy o kambing ay andun sa harap ko. So yung mga tanim dito sobrang taba. Katulad nito guys, ito ay balanghoy, muting kahoy, sobrang taba niya. Tapos yung saging, sobrang taba ng saging. Then yung niyog, dati hindi yan mataba. Tapos ngayon may doon, may tangkal na ng baboy, so tumaba yung niyog. Titingin ako ng bisol dito. Bisol. Laman. Kalamansi. Ito mga kalamansi. Nagdala siguro din ako ng kalamansi. Ito. Nagdala din siguro ako ng kalamansi.
Yung iba sobrang taas. So, dito na ako sa gilid manguha. So, hindi ko maabot yung iba. Meron namang malalaki dito sa gilid. Wait. I-balance natin yung ating tripod. Ito lang siguro. Konti lang kasi babalik pa naman ako dito next week. Ang malunggay, gusto ko sana magdala ng malunggay kaso ang layo ng malunggay guys, andun sa tuktok ng bundok. Siguro hinog na din yung dragon fruit dun ba? Sa tuktok ng bundok. Ito na. So yan guys. Ito lang muna sa ngayon. Nay, kaya mga kandema plastic ma. Ako na itong baluton. So ito lang muna sa ngayon guys. Bye bye.